Nagkaroon po ng ikatlong petisyon kahapon, pero ito po ay pag-uulit lamang ng mga original points ng Toriel complaint. So, ang sinasabi nga ho natin, parang nagsasayang ng papel, ito pong mga abogado na nag-file po ng third complaint against the impeachment proceedings. Dahil ang sinasabi din ho nila doon, they are principally adopting the position of the first complaint against the impeachment. And pangalawa, yung pinakamahalaga naman pong petisyon ay yung pong petisyon po mismo ng pangalawang Pangulo. Dahil siya naman po yung interested party, meron pong legal standing dito sa bagay po na ito ng impeachment proceedings. So, yun po yung una. And dahil hindi po naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at nag-order lamang po na magbigay ng komento ang House of Representatives at lahat po ng ibang respondents, magpapatuloy ang mga pagdinig na magsisimula po sa April 14. So, inaasahan natin na lahat po ng mga sinampina ng mga tao, personalidad, mga dokumento, ebidensya, ay maisasalang po sa araw po na yun. So, kasama po rito yung pong pagsalang kay Rami Madriaga, yung self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte. Mapag-uusapan po rito kung ano ho ba yung detalye at laman ng kanyang mga affidavit. At tingin ko gusto rin pong matest ng ating pong mga kinatawan, miyembro po ng komite, yung kredibilidad ni Rami Madriaga. So malamang po ay iisa-isahin yung pong mga detalye ng kanyang pong affidavit. Meron pong particular focus din po sa confidential misuse sa araw po na ito. So, maisasalang po yung Commission of Audit Officer na bumuo ng report relating to the misuse of confidential funds. Pag-usapan po dyan yung ano ba yung naging paglabag sa Department of Education, sa Office of the Vice President, nung pong paggamit ng confidential funds. Particularly, halimbawa, yung pong paggamit nito sa mga non-confidential expenses katulad po ng team building. Maisasalang din po yung PSA, yung Philippine Statistics Authority Representative, kung saan maitatanong sila kung umiiral ba, totoong tao ba si Mary Grace Piato sa iba pang mga nakatanggap supposedly ng confidential funds. Maisasalang din po yung kinatawan po ng Kongreso na bahagi po ng House Committee on Good Government para siyempre ma-expedite yung proceedings dahil naipakita ho doon sa pagdinig ng nakaraang 19th Congress yung po mga aktual na detalye nung po maling paggamit ng confidential funds at iba pa hong mga usapin na kinakaharap po ng pangalawang Pangulo. So halimbawa, yung pong pamimigay ng mga envelopes para sa head of procuring entity at iba pang mga official po ng Department of Education ay mapag-usapan po ito, particularly in testimony po ni former Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. So, yan yung sa aspeto ng confidential funds. So hopefully, by Tuesday, nakuha na rin po namin lahat ng iba pang mga nasabpina ng mga dokumento. Particular, yung po mga salin ng ating pong pangalawang Pangulo from 2007 to 2024 mula po sa Ombudsman. Lahat po ng tax documents, including income tax returns, ng ating pong pangalawang Pangulo, ng kanya pong asawa, si Ginong Manscarpio, at ng kanila pong mga kumpanya na nakalista sa kanila pong, sa kanya pong 2024 SALN. No? Inaasahan din natin na makukuha po natin yung mga lahat ng corporate and financial documents ng lahat ng kanilang mga kumpanya at na nakalagay po sa kanila po sa kanya pong 2024 SALN. So, pagka merong sapat na panahon, hopefully, lahat po naman na imbitahan ay may salang. Pero hindi sila may salang sa darating pong Martes, isasalang po sila sa mga susunod pa pong mga pag-ibig. Ito, marami po sa binagay ng mga maaaring testigo, napakinggan na namin at napanood kay Rami Madriaga. Did they get it right na sa order of appearance, uunahin si Madriaga? Mas malamang po mauuna po si Mr. Madriaga doon po sa pagsasalang po ng komite only because yung pong order ng court na pumayag po na magpakita po siya sa aming pong komite ay meron pong time schedule. So, ang order po sa kanya ay magpakita sa aming pong komite from 8 a.m.
to 5 p.m. No? So, we would want to respect also the mandate of that court. No? So, hopefully, before 5 p.m., natapos na po yung mayor na bahagi ng testimonya po ni Mr. Mariaga. Naalala ko po nung nag-appeal dito yung abogado ni Ginoong Madriaga, may patunay doon sa kanyang mga salaysay tungkol sa partisipasyon niya as a batman. Ito cellphone na nasa custody ng korte. Yun po ay sinabi na rin ng House Committee of Justice. At the moment, hindi po ito na-subpoena. Pero ang totoo naman ho, it doesn't have to be subpoenaed during our proceedings. No? Kasi syempre, ang mas mahalaga po muna yung pong katotohanan ng kanyang affidavits. So, I think kung significantly convinced ang ating pong mga kinatawan, kahit yung pong pagsubpoena, nung pong iba pang mga dagdag na mga devices, documents, pwede mong magawa yan, whether in the House proceedings or in the event that we proceed to trial at the Senate. Yung po bang mga narinig namin mga pangalan itong nakalipas na panahon, Madriaga, Gutesa, at saka mga Marines. Sa inyong pagkakalan somewhere somehow, sa nakalipas na mga taon, ay nagkakasama kung magkakakilala. Sa totoo lang, hindi ko po alam. No? Kasi ang alam ko po ay it's an entirely separate endeavor. Ito po Marines and Mr. Gutesa. It's an entirely separate endeavor. Ito po kay Mr. Madriaga. But we will see in the course of the proceedings kung meron pong pagsasaka ang kanila pong mga landas. Si Senator Zubia, back accounts na BP. At the moment, wala po akong information no? Kung magpapakita po siya Senator Trillanes. But ang pagkakalam ko, he has been mentioned in one of the complaints. So, I think we will have to ask one of the complainants or their endorsers if they will ask Senator Trillanes to be part of the hearing power. Sino ba yung isang iimbitahan sana? Well, ang totoo naman ho, katulad rin ito kanina, ang pinaka gusto natin na maisalang, no? Yung mga pinakabago at pinaka-compelling po na mga ebidensya. So, bukod po kay Mr. Madriaga, ang isa po doon sa pinakabago at pinaka-compelling po ng mga ebidensya ay yung po documentary evidence mula sa Ombudsman, BIR at SEC. Kasi dito na ho maiilalahan kung meron po ba unexplained or explainable po ba yung yaman ng ating pong pangalawang Pangulo dahil magbabatay po tayo doon sa forensic analysis doon po sa kanyang stated 2024 SALN at a net worth of 88 billion. How strong is the argument that grave of abuse of discretion exists to warrant yung intervention ng Supreme Court in this stage of the proceeding? Hindi ko walang grave abuse, no? Kahit nga ho, not grave abuse, hindi ko wala akong ganun. Kasi nga, everything that House Committee on Justice has been undertaking is within the mandate of the Constitution. We are mandated to conduct a hearing after determination of sufficiency in form and substance. Yung po yung una. Pangalawa, within the House rules, meron po mga karapatan to conduct a hearing ang ating po House Committee on Justice after determination of sufficiency in form, substance, and grounds, no? At makapag-elicit po ng mga additional evidence through compulsory processes like subpoenas. And finally, to be clear, yung Supreme Court po mismo in the Duterte versus House case, ang sinabi po nila doon, ang House Committee on Justice po ay empowered, may poder to receive evidence. No? At kasama po doon sa reception of evidence ay yun po iba't ibang mga klase ng evidence katulad ng documentary and testimonials. Kaya hindi yung totoo yung sinasabi nila na hindi po pwedeng mag-elicit ng additional evidence ang House Justice Committee. Hindi po tayo nakatali doon sa mga ebidensya na ipinasa at time of filing. Lalo't higit, ito po ay kung makakadagdag o makakapagpa-weekend doon po sa kaso mismo. Kasi nga, ang sabi ko nila in that petition na final po itong nakaraang mga araw, sabi nila, hindi, doon sa piskalya nga ho, evidence at hand lang po yung importanteng pagbabatayan. And gumawa tayo ng paglilinaw dyan na hindi yun totoo. Yung po mismo nga manual ng prosecutors para sa mga preliminary investigation, nakalagay ho ron, empowered ang piskal na mag-issue ng subpoena doon sa STECO
at testificando para kumuha po ng kadagdag na ebidensya. And again, the purpose of this is justice para magkaalaman mo talaga at the level of a preliminary investigation at sa bahagi po natin, at the level of hearing proper, kung dapat ba talagang tumawid, tumuloy, o tumigil yung proceedings po natin batay sa mga umiiral na ebidensya.